pag-usapan po natin itong mga suspension na nangyayari because of the heat index po na nangyayari sa Pilipinas. Nasa linya po natin ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, si Teacher Chairman Benjo Basas. Chairman, magandang araw po. Yes, Sir Dennis, magandang umaga po. Magandang umaga sa mga taga-pakinig po natin. Okay, Chairman. Pagka wala ho bang pasok yung mga estudyante, wala rin pasok yung teacher o meron? Yes po, definitely wala pong pasok dahil wala naman kaming tuturuan sa school kapag walang pasok. Pero just to clarify, ang nawawala lang ay yung face-to-face classes. But the learning continues. Meron tayong iba't ibang mamaraan, yung alternative delivery mode. Sinasabi natin na ginamit natin noong panahon ng pandemic, at ngayon ay ginagamit pa rin natin dahil sa mga pagkakataon na kailangan po na magkaroon ng class suspension or at least ng suspension. Pag may klase po, yung teacher not necessarily na nasa eskwelahan siya, pwede ring turuan yung mga bata habang nasa bahay. Yes sir, hindi pa pwedeng i-require yung teacher na pumunta sa school kapag nag-shift tayo doon sa alternative delivery mode. Okay, bago natin pag-usapan Teacher Benjo, yung epekto sa bata nung pagsuspende at saka sa alternative learning, teacher, ilan ho ang kabuuan po ng teacher natin na may access po o merong laptop at saka online? Mahirap dahil normally personal po na binili ng mga teacher ng mga laptop, siguro ang estimate po namin siguro kalahati ng teaching population po natin ay meron namang mga laptop na nagagamit. But most of them, gaya ng sinabi ko, ay personal po na pinurchase ng ating mga teacher. At yung iba shared with their children, kaaral din, or ng mga mag-asawang teacher. So, papalat ng ilang mga paaralan, ng mga guro na nabigyan or napahiram ng DepEd ng laptop the past in recent years. Okay, yung kalahati po yun, yun yung sinasabi ninyo, hindi lahat sila na-provide ng pamahalaan ng laptop. Yung iba doon ay personal nila. I assume mas marami po yung personal na purchase. In fact, noong 2020 nga, nag-offer pa yung GSIS ng laptop loan. Ibig sabihin, offer ng special loan for to purchase laptops sa mga guro. So hindi naisip ng ating gobyerno na i-provide yung laptop, which is napaka-importante at necessity doon sa aming pag-uusap. Kung kalahati lang po ang may access sa laptop na teacher, so ibig sabihin kapag ka nagsususpende because of the heat index, sa taas ng heat index, kalahati lang ho ang nag-online na nagkaklase, Teacher Benjo? Well, nagagawa naman po ng paraan yan. Like, yung iba may tablet naman, yung iba may cellphone. Yung cellphone, super gadget yan. Lahat pa pwedeng gawin natin. Tama rin. Cellphone, kaya mag-upload, pwedeng mag-download, pwedeng gamitin na sa pagtuturo natin. Or doon sa mga online na video conferencing na ginagamit natin sa pagtuturo. So, pwede naman po talaga. Pero syempre, ang pinakamabuti pa rin talaga ay laptop. But unfortunately, as I have mentioned, marami sa ating mga guro ay hindi na-provide ng laptop part of education. And that is my personal estimate po, yung kalahati. So, if we have something like 900,000 teaching personnel, so 450,000 po yung walang laptop. So, nakikigamit yung laptop sa anak, sa asawa, di ba? Or sa school, di ba? Kaya na-justify yung iba sinasabi na pumunta sa school para makagamit yung laptop at ng malakas na internet. Doon lang sa post ko ngayong umaga, may ganyan po na nag-comment isang school head. Kaya na nire-require yung teachers niya ay para makagamit ng libreng laptop. But the thing is, hindi mo naman talaga dapat na pagkakaitan ng gamit nito. Parang pag police ka, pinoprovide ng gobyerno yung baril. Diba? You won't buy ammunition or even guns by police from your own salary. Ito yung po-provide sa ng gobyerno. Just like in public school teachers, of course, itong laptop ay isang necessity, as I have said po. Kailangan po talaga i-provide din ito ng gobyerno.
Oo, kasi Teacher Benjo, parang feeling ko hindi lang itong panahon na to ang magsususpinde. May mga panahon na susunod na taon o this year pagka lumakas na naman ang ulan, bumaha na naman, baka mag-alternative na naman tayo at kailangan na namang mag-access yung mga teacher sa laptop. So kailangan i-focus doon na chairman, ano? Yes, unfortunately, no, ngayon, no, ngayong Marso pa lamang, no, pagpasok ng first day ng classes no, for the month, Monday, ngayon ay pangatlong araw na, 'di ba? Merong mga granular no, na mga suspension of classes, 'di ba? Like nung first day, meron tayong anim na LGUs no, na nag-suspend ng classes. Sa atin sa Metro Manila, no, kahapon merong 2. Ngayon merong if I'm not mistaken, may 2 rin, ano. Pero nag-iiba-iba yung heat index niyan, ano. So yun, ano, considering nakakaunti na lamang yung bilang ng school days natin at ngayong taon po na ito ay nasa transition tayo dahil by June, babalik na tayo sa old school calendar, June to March, which is of course, pinush naman namin yan, ano, since yung nagbalik yung face-to-face class. So yun po yung ating gusto po maiklaro po. Puntahan ko na po, teacher, yung ano yung kung sino man no ang ayaw no ng suspension ng classes, mga teacher po yan. Ayaw po namin ng suspension ng klase dahil masisira no yung aming programa no at yung aming mga mag-aaral din ay hindi makakatapos kung supposedly ay lessons na na-take nila. Again, no, especially ngayon, no, na napaka-limited na. No, wala tayong buffer days. No? This is the only school year that we don't have buffer days. No? Kaya po talagang kung, in fact, bumaba na tayo doon sa prescribed ng DepEd na 180, 174 lang tayo ngayon. Doon sa prescription ng DepEd ng mga nakalipas na dekada hanggang nung bago mag-pandemic, 180 na negotiable teaching and learning days. No? Pero ngayon hindi tayo umabot. And it is not even non-negotiable. Diba yung 174 po natin? No? Kaya kulang na kulang po. No? Pero kailangan natin gawin. No? Kasi kailangan talaga mag-revert no? Doon sa old school calendar. Teacher, paano po ito? Kasi sa San Juan, ang klase dyan ay between 7 a.m. up to 10 a.m. Tapos 3 to 7. Tama ba? No? 6 to 10 tapos 3 to 7. Yung pag-iksi ng oras doon sa eskwelahan, hindi ho ba maapektuhan yung school calendar ninyo? Yes, paapektuhan. Ano? Ang gagawin po namin dyan, yung tinatawag natin sa DepEd, which is established, no? Practice sa DepEd, yung shortened instructional time. No? Kaya isain lamang namin. No? Mas maganda ito, no? At least no, optimal. Pwede natin sabihin optimal. Wala, of course, Sir Dennis, walang alternative no, doon sa face-to-face classes. No? Pero optimal ito. No? Kasi kapag ka nag-purely online or purely modular tayo, nakita na natin yung epekto nito, halos wala talagang natututunan yung mga bata. No? Pero at least dito, kung yung dating, let's say, 1 oras na klase, magiging 40 minutes na lang, at least nandun pa rin no? Yung interaction, yung usapan nila ng teacher. At yung scheme sa San Juan, ay ginawa na rin naman ito no? Sa ibang mga divisions nung nakaraang taon. And in fact, no, dun sa sulat namin kahapon, ano, kaya San Juan City Mayor, no, Francis Zamora, who's also the president of the Metro Manila Council. MMC, opo. Hiningi kami ng dialogue sa kanila, no, itong TDCNCR, no, para doon sa sinasabi po namin, no, na unified scheme, no, doon sa pagpapatupad, no, ng or dito sa supposedly, no, suspension ng klase due to heat index. Kasi doon sa DepEd Order number 22 of 2024, no, wala. No, hindi nakalagay. No? Isang syudad lang sa atin ang meron. Ano? As far as I know, yung Valenzuela City po. Pag umabot ng 42 degrees ang heat index po na dineklara ng Pag-asa, that is automatic. Wala nang pasok. Wala nang face-to-face sa Valenzuela. No? All the other cities ay manggagaling ito kasi danger level na yun. All the other cities po manggagaling po sa discretion ng ating mga mayor. No? Mabuti ng mabuti kung meron pong City Council resolution, lahat ng syudad, yung 17 cities, yung 16 cities and 1 municipality natin. Pero kung wala, ano pa pwedeng gawin? Kaya ang panawagan po namin, ano, kay Mayor Zamora, no, at sa MMC, at sa lahat ng mga mayor, mag-usap-usap din po kayo, no, at pag-usapan din ninyo. Kasi hindi naman nag-iiba yung heat index ng Caloocan sa Quezon City. Tama. Diba? Ng Caloocan sa Maynila. Diba?
In fact, nung Monday, ang Caloocan walang pasok, ang Quezon City meron. Ano nangyari yun? Magkaiba ba ang Novaliches at saka Bagong Silang, no? Ang La Loma at saka ang Grace Park? Magkakalapit po yan geographically. Kasi nga, yung NCR is a compact geographic unit na maliit. And it is even smaller than most of our provinces. Yung mga probinsya nga, isang buong probinsya nagpapatupad di ba? Hindi naman ito usapin ng LGU, hindi ito usapin ng governance or administration. Ito yung usapin ng geographic unit kung nasaan po yung ating mga paaralan, like in the case of NCR. Ang Bulacan, halimbawa, Bulacan, kasya yata ang 5 NCR sa Doña Remedios Trinidad, di ba? Pero yung Doña Remedios Trinidad, pag nagdeklara po, yung governor ng Bulacan, buong Bulacan walang pasok. Wala DRT, San Miguel, hanggang May Kawayan, hanggang Upando. Sa atin, hindi po ganun ang nangyayari. Iyon. Okay. Sa Teacher Benjo, maraming salamat po sa oras na... Uy, teka muna, may question dito from newsroom. Posible po bang humantong sa lockdown? Kasi yung mga walang pasok, nagmumul. Posible bang humantong sa lockdown dahil sa heat index? Maiksi yan na Teacher Benjo. Yes po, maraming salamat po. Ang isang request namin, Sir Dennis, sana bigyan ng air conditioning unit at system yung lahat ng public schools. Pag ganyan, hindi na tayo mag-aaway-away. Wala na rin ka-suspend. Okay. Bata ay ganado at komportable. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Hindi baka nawalan ako ng signal. Nasuspend yung aking signal.